subalit epektibong estilo ng panggagamot. Maganda to sa health ng tao. Alternative kasi walang masyadong gastos, lalo na yung mga mahihirap. Mula sa puso, talagang gusto namin ituloy kasi marami kaming matutulungan. Acupuncture at masahe, hatid ng isang kumbento sa Pandacan, Maynila. Nakakatulong yan sa muscle relax. Kasi ang isang problem ng stroke victim, tulad niya, half body, naninigas. Acupuncture could relax it. Ang klinik sa loob ng kumbento ng St. Clair sa Maynila. Ating pasyalan. Ito po si Paring Ray. Sa kumbentong ito, hindi lamang pang-spiritual at emosyonal na sakit ang kanilang ginagamot, kundi pati na rin ang pisikal na karamdaman gamit ang makalumang tradisyon ng panggagamot. Ang Franciscan Missionaries of Mary, nag-umpisa nitong clinic noong 1950s at hanggang ngayon patuloy ito. Inumpisahan namin ang alternative medicine 1990s. At nakita kasi namin na the increasing number of poor people in our countries. Dalawang FMM sisters nag-umpisa. Dahil sa aming vision, mission, isa sa primary concern, itong health ministry, kung saan nakakatulong, nakakatugon sa pamangangailangan ng ating mga kapatid na hirap na hirap. At saka ang preferential option ng aming congregation to serve the poorest among the poor, especially those who are living in the frontier posts. Acupuncture at acupressure o sa madaling salita ay hilot at masahe. Kabilang rito sa mga serbisyong binibigay ng St. Clair. Isang tao po, ano po yung napapagaling? Depende kasi ang acupuncture sa lahat naman yan. Kasi siya yung nagpapaganda ng pagdaloy ng dugo sa circulation natin. Mas nakakatulong siya sa relaxing, sa mga yung stress na tao na, lalo na doon sa mga na-stroke, yung mga may mga manhid, ang mga katawan, kamay, yan. Bukod po sa traditional hilot at acupuncture, meron pa po bang ibang ginagawa po ang St. Clair? Bentosa. Yun, meron din. Yung nag-aalis ng mga lamig. Dito wala siyang problem. Mga community workers sa katulad ni Becca ang tumutulong sa mga Franciscan sisters sa pagpapatakbo ng kanilang klinika. Kasi noon nag-recruit ng mga tao. Pinasok ako din ng auntie ko. Yung auntie ko dati rin siya. Tinuruan kami sa therapeutic massage muna. Tapos hanggang sa natuto na kami ng therapeutic, tapos nag-service na rin kami dyan. Habang training na rin yun. Saka sila kung pwede kaming turuan ng acupuncture. Sabi ko, tatry ko lang kasi takot ako sa needle. Hanggang sa maganda pala, naisip ko rin yung maitutulong ko rin sa family din namin. Tinuloy-tuloy na namin hanggang sa nandito na kami ngayon. Sa pamamagitan ng donasyon, na ipagpapatuloy ng St. Clair ang kanilang misyon na tumulong sa mga mahihirap na hindi kayang magpagamot sa mga ospital. Paano niyo po nasusustain po yung pang-araw-araw po na pangangailangan ng clinic? Laging kasama yung educational component, making people aware of the situation so that those who come to us for health reasons, naiisip din nila na tumulong. Kaya marami sa kanila nagbibigay din ng, let's say, donations for the clinic to sustain the mga pangangailangan tulad ng clinic supplies, alcohol, cotton, needles, saka yung bill, electricity, fuel, saka food ng ating workers. Sa simula ng acupuncture ay binibigay parang St. Clair ang mga karayom na ginagamit dito. Subalit dahil na rin sa kakulangan ng pondo, kinakailangan na rin niya na maglabas ng hanggang 300 piso kapag panahon na para palitan ang mga karayom. Hindi ho kayo nagdidemand ng singil sa bawat pasyente? Ngayon kasi sinasabi na namin, may bayad ng needle, kasi
Kasi wala naman kaming pagkukuhaan. Pinapaliwanag naman namin. Tapos yung treatment namin, sinasabi na namin na 200. Kasi may kasama na din yung massage, saka acupuncture. Yun. Yung needle po? Needle is 300 lang. Unang punta rito ng pasyente, nagugulat sila kasi bago ang needle, tapos yung treatment, 500. Pero next time na pagbalik nila, 200 na lang. Tapos yung needle nila, 3 times nilang gagamitin. Hindi lamang mahihirap ang nagpupunta sa St. Clair. Marami rin ang may kaya sa buhay na kaya magpagamot sa regular na ospital o kaya magtungo sa spa para mag-relax. Pero marami ang mas pinipili ang ginhawang nakukuha sa makalumang paraan ng panggagamot at relaxation sa St. Clair. Meron po ba kayong na hindi niyo makalimutan po itong pasyente niyo dati na itulungan niyo? Babae siya, taga-Pasig. Na-sleep disc siya dito, sa likod. Tapos, nagpa-therapy siya, nagpunta siya sa clinic, nagkagastos daw siya ng gano'n, hindi siya gumaling. Ngayon, naghahanap siya na hanapin mo yung St. Clair, Pandakan. Hinanap niya, pumunta siya dito, naghintay siya dyan sa labas. Ayun, sabi ko lang naman sa kanya, tiyagaan lang dito. Tapos, yung pagdadasal, samahan mo ng pagdadasal, ganyan. Natuwa ko kasi noong unang punta niya, nakasaklay siya. Tsaka maliit yung paa niya, hindi sumasayad. Tapos din nung pagbalik niya saklay na lang, tapos paisa-isa yun hanggang nawala. Isa hanggang ganyan. Nawala na ngayon yun. Biktima ng stroke si Rod, pero nasa proseso na siya ngayon ng recovery matapos na sumailalim sa acupuncture at acupressure sa St. Clair. Nung after ng stroke ko, yung right part ng body ko is hindi ko magalaw, ganun. Nagpa-therapy ako kasi yung brother ko, parati siya nagpapa-acupuncture dito. At tapos, sabi niya, i-try ko raw pa makatulong sa pag-rehabilitate sa sarili sa ko. And so I went as part ng regiment nung pag-rehabilitate. And to enough, nakatulong naman siya. Ngayon na, magagalaw ko na siya, natataas ko na. Dati hindi ko ito mataas. Tapos I can walk straight. Medyo straight na, hindi pa yung normal. Nandun pa lang sa process na total recovery. Maging ang mga gumaling ng pasyente ng St. Clair ay bumabalik kapag gusto nang mag-relax sa pamamagitan ng masahe. My work is I'm an agriculturist and I help a lot businessmen to prepare their farms or other So I walk a lot. Then yung na high blood ako, I couldn't even get 100 meters, hinihingal na ako. The acupuncture rejuvenated me. So right now, after so many months, I'm able, hindi pa 100%, pero at least I'm able to do my long distance walking. Hindi na ako pwede tumakbo, pero kaya ko na ngayon maglakad ulit ng malayo na hindi tulad doon 100 meters, parang yung buong katawan mo babagsak. I'm just trying to relax, just para naman. So regular pa rin ako pupunta dito. Maliban sa pisikal na sakit, tinutugunan rin ng St. Clair ang sakit sa espiritual at emosyonal ng mga nagtutungo sa kanila para magpagamot. Most of my role in our services here to accompany the workers, to welcome the patients, to more or less facilitate the spiritual aspect. That is why we put up, recently we put up a prayer room in honor of St. Clair, the name of this clinic. At sister, hindi lang po acupuncture at hilot ang ino-offer po ng inyong clinic. Ano pa ba yung pwede nyo Noon, mayroong micro, tinuturuan din nun kung ano ang mga pagkain. Kaya if you see there in the corridor, mayroon din kaming mga posters on malunggay, anong nakukuhang nutrients sa malunggay. So mayroong mga ganun. Saka yung medicine na herbal medicines like turmeric, mga native. Nakita naman namin na nakakatulong talaga yung mga herbal medicine. Basta maniniwala ka, number one is to believe na it can help. Binibigay ng Diyos yan para makatulong sa tao. Sa panahon ngayon na napakamahal ng magkasakit, malaking bagay ang mga makalumang paraan ng panggagamot.
Gumaling ka na relax ka pa. At higit sa lahat, makakatulong ka pa sa mga walang kakayahang magbayad para sa gamot. Isa namang malaking patunay na malaking bagay sa ating buhay ang faith. Ang paniniwala na isa sa mga grasyang kaloob sa atin ng may kapal. Sana po naibigay niyo ang isang espesyal na pagtatanghal ng aming palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa ngalang paripon na Race ng Langit, ino po si Paring Ray. At ako naman si J.R. Langit. Laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.